Umupo tayo sa banig, tuwaya, tungkod at bote ng tubig. I-cruise ang mga binti sa posisyong komportable ka. Ipatong ang mga kamay sa ibabaw ng tuhod. Magsisimula tayong gumawa ng pabilog na galaw gamit ang ating mga balikat. Gumuhit tayo ng malalaking bilog gamit ang ating mga balikat. Pabante, paitas, patras at pababa. Pabante, paitas, patras, patras, at pababa. Gawin mong pinakamalalaking bilog na kaya mo. Pinapaputi nito ang paggalaw ng skapula. Isa itong napakahalagang buto na matatagpuan sa bandang likod. Ito ang dahilan kaya naigagalaw natin ang balikat sa iba't ibang direksyon. Kadalasan, ang sakit sa balikat ay dahil sa maling galaw ng skapula. Sa ehersisyong ito, pinapainit natin ang mga kalamnan sa balikat at pinapabuti ang paggalaw ng skapula. Paabante, pataas, paatras, pababa. Gagawin pa natin ito ng 3 beses. Pabante, patas, paatras, pababa. 2. 1. Paabante, patas, paatras, at pababa. Nakapagawa na tayo ng 10 ulit paatras. Ngayon, gagawa naman tayo ng 10 ulit paabante. Kung tingin mong madali ang ehersisyo, pwede mong ilagay ang kamay sa balikat para mas mabigat ang galaw. At gawin ito na may kaunting tulong dahil kapag ang mga siko ay nakalabas, mas mapapagalaw natin ang mga shoulder blade at mas magiging epektibo ito. Gawin mo lang ito kung wala kang nararamdamang sakit o kung sobrang dali ng naunang paraan. Isipin mong may 2 lapis ka sa mga siko mo at kailangan mong gumuhit ng pinakamalalaking bilog na kaya mo. Gawin natin ito ng 3 beses paatras at pasulong. 4 na malalaking bilog, pinakamalaki na kaya mo para may hawak kang lapis o ballpen sa mga siko mo. 6, 7, 8, 9, at 10. Perpekto! Ipahinga ang iyong mga braso at balikat. Kukunin natin ang baston na maaring ang simpleng hawakan lang ng walis mo. Hahawakan natin ito sa distansyang kasing lapad ng iyong tuhod at iuunat ang mga braso sa paraang ang iyong mga pulsuhan ay nakapatong sa mga tuhod. Mula rito, dahan-dahan nating itataas ang baston hanggat kaya mo lampas sa iyong ulo. Kung dito ka lang tumigil, ayos lang yon. Kung kaya mo pang itaas, ayos lang. Ang mahalaga ay abutin mo hanggat di ka nakakaramdam ng matinding kirot o di komportable. Sa pagkakataong ito, palaging may balikat na masakit, palaging may balikat na mas maganda ang kalagayan, at ang gagawin natin ay gagamitin ang mas malusog na balikat para tumulong. Itaas pa ang baston at sa pasibong paraan, sasamahan din ito ng kabilang braso. Halimbawa, kung ang masakit kong braso ay ang kaliwang balikat, gamit ang kanang braso, mas malakas kong itinutulak ang baston. Sa pasibong paraan, iniangat ko ang kaliwang braso hanggang sa kaya nito. Magandang paraan ito para magalaw ang balikat nang hindi kailangan gamitin ang mga kalamnan nito. Pwede nyo rin itong gawin sa harap ng salamin dahil tulad ng nakikita nyo, minsan mas mataas ang pag-angat ng isang bahagi kaysa sa kabila. Ang pagkakaroon ng salamin sa harap ay makakatulong para makita nyo ang anumang uri ng kompensasyon. At para mapabuti ang simetriya ng ehersisyo. 5 pa. 5 isa laging, isang set ng 10 ulit, alam nyo na pwede kayong magdagdag ng pangalawa o pangatlong set. 2 kung may mas marami kayong oras, ang routine ay tatagal ng humigit kumulang 20 minuto. 3. 4, huling ulit para makagawa ng 10. At 5, perpekto. Ipatong ang mga kamay, hayaan munang magpahinga ng kaunti ang ating mga balikat. Sunod nating gagawin ay ang paggalaw ng abduksyon. Ang abduksyon ay ang paggalaw kung saan ang braso ay inilalayo ng patagilid mula sa katawan. Maaring sumakit ang galaw na ito kapag may problema sa balikat, kaya gagamitin ulit natin ang baston. Ilalagay natin ang isang dulo ng baston sa palad ng kamay at gamit ang braso na mas malusob, gawin nating halimbawa. Masakit ang kaliwang braso, malusog ang kanan. Ang gagawin natin ay itutulak ang baston na yan. Itulak, itulak hanggang umangat ang balikat hanggang maging horizontal o kahit lampas pa ng kaunti.
Pagkatapos, dahan-dahan nating ibababa. Isa ulit itong pasibong galaw. Ang kaliwang braso ay hindi masyadong kasali sa galaw, pero nakakamit pa rin natin na gumalaw ito ng hindi masyadong naiirita. Ang kanang braso, gaya ng nakikita ninyo, ang natutulak at nagaangat sa kabilang braso. Mahalagang siguraduhin na ito ay ganap na patagilid, huwag tayong pupunta sa unahan, pahilis o diretsong harap. Laging patagilid, perpendicular at parallel sa katawan. 4 na ang nagawa natin, gagawa pa tayo ng 6. Itutulak ko, itataas, hahawakan ng ilang segundo at babalik sa orihinal na posisyon. Itutulak ko. Itutulak ko, itataas, at babalik sa orihinal na posisyon. Tulad ng nakikita ninyo, unti-unting tumataas ang antas ng mga ehersisyo, dahan-dahan na daragdagan ng hirap. Kung makaramdam ka ng matinding sakit o hindi komportable, mas mabuting itigil muna ang ehersisyo at mag-focus sa mga nauna mong nagawa. Magdagdag ng 1 o 2 set bawat isa para mas kumpleto ang routine mo. 2 na lang natitira. Nag-relax ako at bumalik sa panimulang posisyon. Pagbubukas sa gilid. Huling ulit, babalik ako. Perfecto. Ayos, pahingahin muna natin sandali ang ating mga balikat. Ngayon, magpapahirap tayo at magfo-focus sa isometrikong kontraksyon ng balikat. Hawakan ng baston sa ganitong paraan. Ulit ipatong ang mga pulsuhan sa tuhod at ang gagawin natin ay isang kontraksyon na walang galaw. Nakadikit ng mabuti ang mga siko sa magkabilang gilid ng mga tadyang at mga kamay na mahigpit nakakapit sa baston, susubukan nating itulak palabas. Parang gusto mong hatiin sa gitna ang baston? Ganito ang galaw, kahit walang baston. Parang gusto mong paglayuin ng husto ang mga kamay sa isa't isa, kaya nagkakaroon ng isometrikong trabaho sa rotator cuff muscles. Anong gagawin natin? Mahigpit nating hawak ang baston kaya walang galaw, pero may pag-urong ng kalamnan at intensyon na paghiwalain ang mga kamay. Ginagawa ko ang paghiwalay. 1, 2, 3, 4 at 5 at mag-relax. Tandaan siyempre, hindi ito nakikita sa kamera, pero kapag pinaghiwalay ko, 1, 2, 3, 4 at 5. Napapansin ko ang magandang pag-urong sa likod na bahagi ng balikat ko. Tara na sa ikatlo. 1, 2, 3, 4 at 5. Mag-relax. 4, 1, 2, 3, 4 at 5. 5, Iwalay mo ng todo ang mga kamay mo. 3, 4 at 5. Pahinga. Tandaan, para bang gusto mong paghiwalayin ang mga kamay mo pero hindi mo magawa dahil hawak mo ang baston. 1, 2, 3, 4 at 5. Isometrikong pag-urong. Isang pag-urong na walang galaw sa loob ng kasukasuan. 2, 3, 4 at 5. 3 na lang ang natitira sa atin. 1, 2, 3, 4 at 5. Ito ang pinakamagaan na paraan para gawin ito. Pag-urong at pagpapatibay ng kalamnan gamit ang pinakamababang bigat. Pahinga, may isa pa akong natitira. 1, 2, 3, 4 at 5. Magaling. Ipinapatong ko ang tungkod. Magpapahinga muna ako. Gagawin natin ulit ang ehersisyo pero ngayon ilalagay ang tungkod sa likod. Ipatong ang kamay at pulsuhan. Pupwesto ako sa ganito para makita ninyo sa sahig. Pareho pa rin ang gagawin. Iiwan natin ang mga siko na bahagyang nakabaluktot, ang mga balikat ay halos maluwag, at susubukan nating paghiwalayin ang ating mga kamay na parang gusto nating baliin ang mga ito. Baliin ang tungkod na yon sa 2. Muli, isang isometrikong pag-urong. Ihiwalay ko ang aking mga braso. 1, 2, 3, 4, 5 at magpapahinga. Mas mararamdaman ninyo ang pag-urong sa gilid papunta sa harapan dahil ang balikat na ito ay nasa panloob na pag-ikot na yon at nagtatrabaho sa ibang paraan. 1, 2, 3, 4 at 5. Nakadalawa na ako. 1, 2, 3, 4 at 5. 3. 1, 2, 3, 4 at 5. 4. 1, 2, 3, 4 at 5. 5 na ang nagawa natin, may natitira pa tayong 5. Tandaan, paghiwalayin ang mga kamay, parang gusto mong baliin ang baston sa 2. 6. 7. Ito ang pinakamadaling paraan para palakasin ang balikat nang hindi masyadong naiirita ang kasukasuan. 8. 1,
2, 3, 4 at 5, siyam. Huling ulit. 1, 2, 3, 4 at 5, at 10. Perpekto. Mahusay na trabaho gamit ang mobility stick at pati na rin sa isometric contraction. Magdadagdag tayo ng huling ehersisyo para palakasin ang internal rotation ng balikat. Medyo mahirap at maaring masakit ito. Iminumukahi kung subukan mo ito sa bahay at tingnan kung anong sintomas ang idinudulot nito. Kung may matinding discomfort, huwag mo muna itong gawin. Pupwesto ako sa gilid, bahagyang nakatalikod para makita ninyong mabuti. Hawakan natin ang tuwalya gamit ang braso na hindi masakit. Napagdesisyonan natin ang braso na hindi masakit ay ang kanan. Halimbawa, ilalagay ko ang tuwalya sa balikat at likod hanggang sahig. Sa masakit na braso, hahawakan ko ang tuwalya sa ibaba. Ano ang susunod nating gagawin? Gamit ang aking kanang braso, hihilahin ko pataas at pasulong para sa pasibong paraan tumaas ang balikat. Hindi kailangan gumamit ng lakas dahil ang tuwalya ang mag-aangat ng braso at balikat. Gawin ito ng 10 ulit at panatilihin ng ilang segundo sa dulo. Ibig sabihin, hawakan mo ang tuwalya kung mapansin mong sumasakit na agad kahit kaunti pa lang ang taas, doon lang tayo titigil. 1, 2, 3 at mag-relax tayo. Kung makita mong kaya mong itaas pa ng kaunti nang walang sakit, manatili ka lang doon hanggat kaya mo nang hindi masyadong nakakaramdam ng kirot. 1, 2, 3 at mag-relax. Bumalik pababa, hilahin ulit at itaas hanggang sa punto na makaramdam ka ng kirot at bumalik sa orihinal na posisyon. Kung di mo kayang ilagay ang kamay sa likod, hindi para sa iyo ang hersisyong ito. Ulitin. Sa ganitong paraan, nilalagay natin ang kaunting stress sa balikat at pinapagana ang internal rotation ng pasibo. 1, 2, 3, mayroon na tayong 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, siyam. 1, 2, 3, at 10. Pansinin nyo. Perpekto, ilalagay natin ang tuwalya sa tabi, tapos na tayo sa tuwalya. Iikot ko siya, magpahinga muna tayo dahil napagod ang mga balikat sa ehersisyo. At ngayon, magtatrabaho tayo sa pagpapalakas sa mas mataas na antas ng kahirapan, kaya kakailanganin mo ng isang bote ng tubig. Pwede kang gumamit ng 1 o 2 kilong dumbbell, pero alam kong hindi lahat may ganito sa bahay, kaya sapat na ang bote ng tubig. Magsisimula tayo sa pinakasimpleng ehersisyo ng palabas na pag-ikot. Dito, hihiga tayo patagilid. Pwede nating gamitin ulit ang tuwalya bilang suporta sa ulo. Hihiga tayo ng patagilid sa komportableng posisyon. Hawakan ng bote gamit ang masakit na braso na nasa ibabaw. Itutukod natin ng maayos ang siko dito mismo sa antas ng baywang kung saan may puwang tayong mailalagay ito. Hawakan natin ang bote at hayaang bumaba ang bote hanggang sa sahig. Mula rito, ano ang susunod? Gawin ang panlabas na pag-ikot, iangat ang bote mula sa sahig, taas hanggang kaya ng hindi masakit. Sunod, ibaba ito ng dahan-dahan. Dahan-dahan. 1. Kailangan nating makumpleto ang 10 ulit. Hayaan nating sumayad ang bote sa sahig at subukan ulit. Ibigay natin ang lahat at dahan-dahan nating ibaba ang bote, sobrang dahan-dahan. Gusto ko na ang oras ng pagbaba ay hindi bababa sa doble ng oras ng pag-angat. Ibababa natin at magpapahinga. Isang medyo matinding ehersisyo kahit hindi halata na maganda ang epekto sa rotator cuff. Tiyak na makakaramdam ka ng kirot sa likod ng balikat. Diyan matatagpuan ang rotator cuff. Sa ibabaw ng scapula, yung buto na binanggit natin sa simula ng video. At ang dahilan ng pananakit ng balikat sa karamihan ng pagkakataon ay simpleng kakulangan sa kondisyon, kakulangan sa lakas ng rotator cuff na yan na sa kaunting effort lang agad itong sumasakit. Nagiging sobrang sensitibo ito, hindi kayang gawin kahit anong gawain nangangailangan ng kaunti pang lakas o katatagan. Bukod ba rito, ang rotator cuff na yan ang siyang responsible sa pagbibigay ng likurang katatagan sa balikat. Kapag sumobra ang pagsusumikap natin, hindi na kaya ng balikat at nagrereklamo na ito.
Sabi niya, hindi ko kaya. Kailangan mong tumigil at pinatitigil ka nito sa pamamagitan ng sakit. Sa tingin ko, 6 na tayo. Itinaas natin. Dahan-dahan tayong bumaba. 7. Walo. Itinaas natin. Ibinaba natin. 9. Itinaas natin. 10. Mukhang madali ang ehersisyong ito, pero ramdam ko talaga ang pagtratrabaho ng rotator cuff ko. Nakakaramdam ako ng kaunting kirot at hindi komportable. Tuloy tayo sa susunod na ehersisyo. Gagawa pa tayo ng isa pang hakbang, ayos ba? Dinadagdagan natin ang hirap ng pagpapalakas. At sa halip na magtrabaho na dikit ang siko na sobrang protektado na nagpaprotekta ng husto sa balikat, magtatrabaho tayo na bahagyang nakahiwalay na ang balikat mula sa dibdib. Ganito ang posisyon natin. At ipapatong natin ang siko sa tuhod. Pareho pa rin ang klase ng ehersisyo. Ayos ba? Hinahayaan nating bumaba ang bote hanggang syempre ang siko at braso ay nakapatong na sa tuhod at hindi na makababa pa. At mula rito, iikot natin palabas. Ngayon, mas hindi na stable ang balikat dahil wala na itong sandigan sa tadyang. Panatilihin ito sa taas ng ilang segundo at dahan-dahan ibaba. Pagdating mo sa ibaba, magpahinga sandali at bumalik sa simula. Tara, gawin na ang pangalawa. Hinahayaan nating bumaba. Dahan-dahan lang, laging doble ang tagal ng pagbaba kaysa sa pag-angat. 3. 4. Kung napapagod ka sa pagbitiw ng braso habang may bote, gamitin ang kabilang kamay para hawakan ito at mapahinga ang balikat mo. 5. O pwede ka ring maglagay ng ilang unan o kung anuman para masuportahan ang bote sa dulo ng galaw. 6. 4. 7. 8. Nirerekomenda kong magsimula sa ehersisyo gamit ang 1 kilo dahil sapat at matindi na ito. Ako mismo ngayon ay ginagawa ito gamit ang kalahating boteng puno at ramdam kong gumagana talaga ang mga kalamnan ko. 8. At kahit na regular akong nag-ehersisyo, nagpupunta ako sa gym, nagbubuhat ako ng weights. 9. Huling ulit, mararamdaman ninyo ang hapdi sa bandang balikat. Ibig sabihin niyan ay matindi nating pinagtatrabahuhan ang rotator cuff. At 10. Perpektong trabaho. Isang matinding gawain na magpapalakas pa, lalo ng aking balikat. Susunod ay mas simpleng ehersisyo. Tatalikod ako para makita ninyo. Hihiga tayo ng nakatihaya at gagawin ang internal rotation. Pero bago yon, kaunting pag-inat muna ng pectoral. Kunin ang bote at dumbbell, pabayaan bumagsak ang braso paatras hanggang abot sa sahig kung kaya mo. May ilan na hanggang dito lang talaga. Sige, kahit anong posisyon ang marating mo, panatilihin natin ito ng 30 o 40 segundo. Simple lang, para maunat ang buong harapang bahagi ng balikat, pati na ang lahat ng kalamnan sa bandang dibdib. 10 na, 10. Kung napapansin mong hindi masyadong mahigpit ang hatak, pwede ka ring maglagay ng unan o kahit tuwalya sa ilalim mismo ng balikat para maitaas ito at para mas mailayo ang braso papunta sa panlabas na pag-ikot. 20 na. 30. 40. At 45. Perpekto. Tatanggalin ko ulit ang tuwalya na ilalagay sa ilalim ng aking ulo. Nagawa tayo ng panloob na pag-ikot. Ibig sabihin nakabaluktot ang siko sa 90 degree at nakataas sa gilid ang braso sa 90 degree, itataas ko ang bote hanggang maging patayo. Makikita ninyo mas madali ito ngayon dahil mas malakas ang internal rotator, lalo na ang subscapular. Mas malaki ito at napakalakas. Ngayon, gagawa tayo ng mas komplikadong galaw. Dahan-dahan nating ibababa ang bote na yan. Dahan-dahan lang, hanggang sa muli itong tumama sa sahig o maabot natin ang inyong hangganan.
Mula doon, aakyat ulit tayo at susundin ang parehong tagubilin. Dapat doble ang oras o higit pa sa pagbaba kaysa sa pag-akyat. Aabot tayo sa patayang posisyon. 3 na ang nagawa natin. Dahan-dahan kong ibababa, hindi pwedeng maalis ang balikat ko sa sahig. Mahalaga at hindi biro. Laging dapat nakadikit sa sahig. 5. Anim. 7. 8. 2 huli. Siyam. At 10. Perpekto. Babalik tayo sa panimulang posisyon. Panatilihin natin ng ilang segundo ang ganyang kaayang-ayang panlabas na pag-ikot. At bago tayo magpalit ng ehersisyo, itabi natin ang bote. Hindi na kailangan. Magsisimula tayo sa posisyong nakaapat. Alam ko, medyo controversial ito at marami sa inyo ang di gusto. Dahil malaki ang diin sa mga tuhod, may maliit tayong solusyon, maglagay ng unan sa tuhod para mabawasan ang bigat sa mga tuhod. Ayos! Mukhang madali ang ehersisyong ito, pero hindi ganon. Ito ay para palakasin ang mga kalamnang nagpapatatag sa talim ng balikat. Lahat ng mga kalamnan na nakapaligid sa ating buto na binanggit natin sa simula ng video. Sa bandang likod, gagawa tayo ng isang galaw ng talim ng balikat. Ilalagay natin ang mga kamay sa ibaba. Iiwalay natin ang mga balikat ay ang mga kamay. Pasensya na ng bahagya sa labas ng mga balikat. At gagawa tayo ng 2 galaw. Ibababa ko ang dibdib ng tuwid ang mga braso. Kaya nagsasama ang mga talim ng balikat sa likod. Pagkatapos, gagawin ko ang kabaliktad na galaw. Gusto kong itulak ang sahig nang hindi ginagalaw ang braso. Todo ko binabaluktot ang likod ko dahilan ng pag-urong ng mga kalamnan sa paligid ng mga talim ng balikat. Ibababa ko rin ang dibdib ko. At pagkatapos ay itataas ko ang dibdib ko ng todo pataas. Kung sumasakit ang mga pulsuhan ninyo, pwede rin ninyong gawin ito na nakasuntok ang kamay bilang suporta. Ibababa ko ulit ang dibdib ko, pababa. Siguraduhin lang na ang kamao mo ay bahagyang mas palabas kaysa sa mga balik at yunat pataas. Pinapapabilog ko ang aking gulugod pababa. Inaarko ko ang aking gulugod pababa, kumbaga. At pagkatapos ay pinapabilog ko ulit ito. Pataas. Tulad ng nakikita ninyo, sa buong ehersisyo, nananatiling hindi gumagalaw ang mga braso ko. Nangyayari ito sa pagitan ng ribcage at mga talim ng balikat. Pinagdudugtong ko ang mga talim ng balikat sa likod. Pinaghihiwalay ko ang mga talim ng balik at tinutulak ang sahig. Pinagdudugtong ko ang mga talim ng balikat ko sa likod. Ibinubukod ko ang mga talim ng balikat, itinutulak ang sahig. 3 pa. Pinagdudugtong ko uli ang mga talim ng balikat sa likod. Pinaghihiwalay ko ang mga talim ng balik at itinutulak ang sahig. Pwede kayong gumawa ng mahirap na ehersisyo para makahanap ng koneksyon sa mga kalamnan at magalaw ang tamang bahagi. Ang talim ng balikat at dibdib, hindi ang mga balikat. Kung madali lang, dahil medyo madali itong klase ng ehersisyo, pwede tayong maglagay ng mas mabigat sa mga braso. Habang mas mabigat ang nasa mga braso, mas mahirap ang ehersisyo. Halimbawa, gamitin ang posisyong parang gitna ng push-up. Mula dito, gagawin natin ang pareho. Ibababa natin ang dibdib, ilalayo ang dibdib, paiikutin ang likod, ibababa ang dibdib, ilalayo. Pero hindi ko binabaluktot ang aking mga siko kahit kailan. Laging tuwid ang mga siko ko. Mula, ibinababa ko ang dibdib ko at inaarko ko ang likod ko paatras. Pinaglalayo ang mga shoulder blade, pinaglalapit ang mga ito, saka pinaglalayo ulit ang mga ito. Pwede rin nating subukan ito mula sa push-up position na mas mahirap gawin. Mulay, ibinababa ko ang dibdib ko. Pinaglalayo ang mga shoulder blade, ibinababa ko pa ang dibdib ko. Pinaglalapit ang mga shoulder blade, pinaglalayo ulit ang mga ito, saka itinataas ang dibdib. Tulad na nakikita ninyo, iba't ibang paraan nito at habang mas maraming bigat ang napupunta sa mga braso, mas mahirap ang ehersisyo. Natapos na natin ang bahaging ito ng pagpapalakas. Susunod ay 4 na pag-unat para ma-relax ang lahat ng kalamnan sa braso at balikat. Babalik tayo sa panimulang posisyon. Naalala ninyo, nakakurus ang mga binti sa harap. Gagawin natin ang pag-unat ng likurang kapsula ng balikat. At para dito, ilalagay natin ang masakit na braso sa harap, tuwid at itutulak natin gamit ang kabilang braso paatras.
Parang gusto nating buksan ang buong likod na bahagi ng balikat, ilayo ng husto ang balikat mula sa kasukasuan nito sa likod na bahagi. Dapat mong maramdaman ang banat dito, banayad lang, hindi masyadong malakas, pero medyo kaaya-aya. Panatilihin ang posisyong ito ng 45 segundo. Sampung segundo na ang lumipas. Kung gusto mong makita ito sa gilid, ganito yon. 20. 30. 40. At 45, i-relax ang balikat at ipatong ang mga kamay sa mga tuhod para makapahinga. Sunod, ang likod ng iyong pulsuhan ay ilalagay sa antas ng baywang, direkta sa ibabaw ng tuktok ng butong balakang na siyang bahaging buto ng balakang. Mula rito, bahagyang hawakan ang siko ng kabilang kamay at dahan-dahang hilahin ito paabante hanggang maramdaman ang banat sa loob ng balikat. Sa ganitong paraan, iniinat ang supraspinatus. Huwag itulak ng malakas para iwas kirot, magaan at banayad lang. Kung nahawakan mo na ang siko mo, pwede kang gumamit ng pader, radiator o iba pa para masuportahan at maitulak ang siko mo paabante. Pupuwesto ako ng patagilid, nakasampu na tayo. Para mas makita ninyo, itutulak ko paabante. Tulad na nakikita ninyo, simple lang ito at mararamdaman mo agad. May kaunting paninikip sa balikat, 20 na. Beses. 40 beses. Ya-45, mag-relax tayo, napakagandang pag-unat, tuloy tayo sa kalamnan. Ang mahabang ulo ng biceps, tinawag na biceps dahil may dalawang ulo ito, ay konektado sa paggalaw ng talim ng balikat para maunat ang kalamnang biceps. Ilalagay natin ang braso sa likod gamit ang kabilang kamay. Hawakan sa antas ng pulso. At kapag nahawakan na natin ang braso sa antas ng pulso, kailangan nating iikot palabas. Parang gusto kong dalhin ang siko ko paatras para maramdaman ang banat sa harapang bahagi ng braso. Hinahawakan ko ang braso ko sa likod sa antas ng pulso at ibinabaluktot pa itaas ang pulso. Tulad na nakikita mo dito at mula rito ay ginagawa natin ang palabas na pag-ikot. Tulad na nakikita mo, ito ay relax. Ito ang external rotation. Medyo mahirap itong makuha at mas komplikadong stretch. Pero habang binibigyan mo ng mas panlabas na pag-ikot at supinasyon ng galaw, mas mararamdaman mo ang stretch. Nilalagay natin ang kamay sa pulso para hindi lumabas ang pulso kapag iniikot. Ang kamay na ito ay nililimitahan ang pulso, iniyuyuko ito paitaas at pinananatili ang braso sa tamang pwesto. Medyo mas komplikado ito. Mas mahirap gawin ito habang nakaupo. Kailangan kong sabihin sa inyo, mas madali itong gawin kapag nakatayo. Parang gumagawa tayo ng pose ng isang bodybuilder, isang postura. Pero napakagandang ersisyo ito para ma-relax ang lahat ng kalamnan ng biceps. Nakadalawampu na tayo. Tatlongpu. 40. I-45 relax lang ang braso. Binabati kita, natapos mo na ang bahagi ng pag-unat. Sige, hindi pa tapos, may isa pang pag-unat ng triceps at dun matatapos ang lahat ng pag-unat. Para gawin ang pag-unat na ito, kailangan nating ilagay ang braso sa likod ng ulo at gamit ang kabilang kamay, itulak ang siko papunta sa likod. Hindi komportable ang pag-unat na ito, lalo na kung limitado ang galaw ng balikat mo, mahirap talaga iangat ang braso. Kaya may tip ako para sa'yo, at ito ay gamitin lang ang braso ng sofa mo para ilagay ang siko mo at hayaang bumaba ang katawan mo. Nagbabago talaga nito ang lahat. Iwan ng baluktot ang braso, ilagay ang kamay sa likod at pababae ng katawan. Malaki ang may stretch nito hindi lang sa triceps, kundi pati sa malapad na kalangan ng likod at rotator cuff.
Uulitin ko, ilagay mo ang braso mo, lalo na ang siko, sa antas ng braso mo. Ibaluktot ang braso hanggang mapunta ang palad sa batok, saka pababain ng katawan para dagdagan ang pressure sa balikat. Gamit ang kabilang kamay, bawasan mo lang ang pressure para hindi masyadong malakas at maiwasan matanggal ang balikat mo. 20 na ang nagawa natin. Tatlumpu. Apat na po. At 45 perpekto. Dahan-dahan tayong bumalik sa orihinal na posisyon at tinatapos natin ang seksyon ng pag-unat na yon. Pero wag kang umalis dahil may isa pa akong huling ehersisyo na napakaganda para sa pananakit ng balikat. Sa totoo lang, isa ito sa mga paborito kong ehersisyo. Kailangan ko ng upuan, kaya sandali lang at dadalhin ko ito sa harap ng kamera. Tinatawag itong ehersisyong Kotman. Tingnan natin, nakikita ba ako? Oo, nakikita ako. Itataas natin ang camera ng kaunti. Perpekto. Para gawin ito, babaliktarin ko para magpatuloy tayo sa parehong halimbawa na ginagawa natin. Masakit ang kaliwang braso. Kailangan mo ulit ng bote, pero mayon pwede ng mas mabigat, gaya ng 5, 6 o 10 kilong dumbbell. Ang gagawin natin ay sasandal tayo sa isang upuan, ipapatong ang ating bisig at pagkatapos ay ipapatong ang ulo. Mahalaga ito dahil kung hindi mo ipapatong ang ulo mo, hindi marerelax ng buo ang kalangnan ng balikat na siyang layunin ng routine na ito. Ipatong ang bisig at ulo. Mag-relax ako. Mahalaga ang pagpapaluwag ng balikat. Mula rito, gagawa tayo ng maliliit na pag-indayog. Mga pag-indayog ni Kodman papalabas. Sa loob ng 1 o 2 minuto. Makatutulong ito para mabawasan ang pressure sa rotator cuff. Ang subacromial space ay madalas nagdudulot ng problema kapag masakit ang balikat. Pagkatapos ng 1 o 2 minuto, siguraduhing nakatutok ka sa pag-relax ng balikat tapos ulitin ito ng 1 o 2 minuto sa kabaligtarang direksyon, papaloob. Mahalaga na hindi malalaking galaw ang gawin, kundi maliliit at banayad na galaw lang. Hanapin ang pagpaparelax ng balikat na yan, ang pagdiskonekta na magpapahintulot na maibsan ang tensyon sa balik at marelax ang lahat ng litid ng rotator cuff. Magandang ehersisyo ito para tapusin ang routine at paminsan-minsan gawin para maibsan ang sintomas sa balikat. Natapos na ang routine, masaya akong nakarating ka rito at sana may nagawa kang mga ehersisyo sa bahay dahil epektibo ang mga ito. Sige, tapos na tayo sa tanong na ito. Nagpapasalamat ulit ako sa inyo dahil nakarating kayo hanggang dito at gusto ko ring sabihin na bukas at sa makalawa ay hindi ako magla-live dahil may iba akong mga commitments. Gayunpaman sa Lunes ay nandito ako kasama ninyo gaya ng dati 3:00 ng hapon para ibigay sa inyo ang pinakamagandang impormasyon tungkol sa inyong kalusugan. Pagbati sa lahat, kita-kits sa next life!